Mababasa po natin doon sa 2 Samuel chapter 2 verse 1 to 27. Ito po yung namatay na si Jonathan and yun si King Saul. Talagang grabe yung iyak at lungkot ni David nito na bakit nangyari yung ganito sa pinakamamahal niyang kaibigan. Still at the end of that time, naging tapat pa rin si David sa sinumpaan niya kay Jonathan. So, in investing mutual affection in a relationship, kasama dun yung pagiging loyal. Amen po ba? In Christian life, kailangan maging tapat tayo sa ating Panginoon, maging loyal tayo sa ating leader, sa ating Panginoon, sa ating church. Yan. Even sa ating mga kaibigan, sa ating family, maging loyal po tayo. Number 2, turning our hearts to Him. Kailangan talaga na inilalapit po natin ang puso natin sa ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah chapter 45 verse 22, yung key verse po natin, turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is no other. Turn to me and be saved. Bakit? In the last days, maraming tatalikod. At dapat, lagi nating iniingatan yung salvation na meron tayo. Amen po ba? All the ends of the earth, for I am God, sabi ni Lord, and there is no other. Wala kang ibang pagkakatiwalaan, wala kang ibang lalapitan in the last days, kundi yung Diyos lamang. Kaya nga, ang sabi sa atin dito, maging tapat tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sa panahon na nararanasan na natin yung parang nanlalamig tayo, alalahanin natin na last days na. Hindi dapat nangyayari ito sa atin. Kung alam mo sa sarili mo na naglilingkod ka sa Panginoon, paapuyin mo ng paapuyin yung puso mo sa paglilingkod sa Kanya. Paapuyin mo ng paapuyin yung pagmamahal mo sa Kanya. Amen po ba? Amen. Number 3 and the last, walk with Him. Ayan. Sabi po ng isang kilalang tao, si Dwight L. Moody, sabi po dyan, if I walk with the world, I can't walk with God. Ayan. In the last days, lover of pleasure. Marami talagang mainlove sa mundo, sa money. Sabi po sa nabasa natin sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 4, 1 to 5. Mga lumayo at tumalikod sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dito natin makikita na if I walk with the world, I can't walk with God. Tama naman, di ba? You cannot serve two masters. Kapag yung takbo ng mundo na ito ang sinusundan mo, talagang mapapalayo ka sa kalooban ng Panginoon. Mapapalayo ka sa nais ng Diyos sa buhay mo. Kasi, saan ka ba i-direct ng mga gawain ng mundo? Malamang sa mundo lang. Hindi ka niya ma-direct sa gawain pang makalangit. Halimbawa, sa school, kung ang course mo ay about engineering, tiyak dadalhin ka niyan sa pagiging engineer. Kasi yung mga subject niyan, it's all about engineering, and then yung mga lessons, and even yung mga mag-motivate sa'yo, engineer din. So, maaari na maging engineer ka. Hindi po pwede na kung ano yung path na tinatahak mo, hindi ka magiging ganon. Minsan may mga pagkakataon, pero sa ating paglilingkod sa Panginoon, kapag nilakaran mo yung path ng ating Panginoon, tiyak mapupunta ka sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Regardless of a difficult path, I will go with you. Sana, I hope and I pray na tayong lahat, ito yung ipinapangako, isa sa pinapangako natin sa ating Panginoon. Regardless of a difficult path, kahit mahirapan man, I will go with you, Lord.
Sabihin po natin sa ating mga puso at sa ating sarili. Dikit po tayo, tapat natin ang ating kamay sa ating mga puso. Regardless of a difficult path, I will go with you, Lord. Once again, regardless of a difficult path, I will go with you, Lord. Amen po ba? Tayo, maganda na lagi natin nire-remind ang ating sarili na dapat nandun tayo sa presensya ng ating Panginoon. Nandun tayo sa kung ano yung nais na sa ating mga buhay. Sabi po sa Colossians chapter 1 verse 10 to 11, so that you might live in a manner worthy of the Lord and be fully pleasing to Him as you bear fruit while doing all kinds of good things and growing in the full knowledge of God. You are being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may patiently endure everything with joy. Habang tumatagal tayo sa mundong ito, habang palala ng palala ang takbo ng mundong ito, dapat nag-grow tayo in knowledge and in love with God. Kapag tayo ay nag-grow in knowledge and in love with God, maaaring manatili ang joy sa puso natin. Nandun pa rin yung joy of salvation. Nandun pa rin yung joy of serving the Lord. Napaka-importante po sa ating mga buhay na lagi nating inaalala na dapat maging loyal tayo sa ating Panginoon kahit anong mangyari, kahit anong maganap sa mundong ito, ano man yung pandemyang dumating, ano man yung maranasan ng pamilya mo, ano man yung maranasan ng buhay ng bawat isa, manatili ang katapatan natin sa ating Panginoon, maging loyal ka. Loyalty is the outcome, faithfulness is the process. Habang lumalakad ka sa paglilingkod sa ating Panginoon, lumakad ka ng may katapatan. At the end of the day, sabi ko sa Isaiah 45:22, turn to me and be saved. Turn to God and be saved. All the ends of the earth, for I am God and there is no other. The Lord will help you. Sa lahat ng pagkakataon, hindi ka niya pababayaan. Mahal na mahal kasi tayo ng Panginoon. And in my conclusion, isang counting word lang, pero maaring tumatak sa ating mga puso. Ang mananatiling tapat ang makakatanggap ng kaligtasan. Amen po ba? Yun lang, yung conclusion ko. Ang mananatiling tapat ang makakatanggap ng kaligtasan. Kung gusto mong manatiling safe ang buhay mo, ang pamilya mo, ang tao sa paligid mo, turuan mo sila maging tapat sa ating Panginoon. Turuan mo rin silang manangan at manahan sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, yun po, loyalty in the last days. Huwag po nating hayaan na tumalikod po tayo sa ating Panginoon. Kung meron pong mga tao, mga kakilala natin na parang nanlalamlam na sa paglilingkod, nawawala na yung apoy, try to talk with them. Usapin po natin sila. Sometimes they only need Christian fellowship, because dahil sa pandemic na nararanasan natin, dahil walang mga gawain, kaya minsan yung iba sa atin ay nawawala sa paglilingkod, namamatay yung apoy. Kaya tayo po bilang nananatili, tulungan po natin sila, ipanalangin at samahan. Nandun pa rin yung pagmamahal natin. Loyalty in the last days. Kung mag-rapture man ngayong araw na to, ngayong oras na ito, so be it. Maiwan ka man, maging tapat ka pa rin sa Panginoon. Pero siguraduhin natin na sa bawat panahon, bawat sandali, ligtas tayo at masasama tayo sa rapture ng ating Lord. Maraming salamat po. And before we end, let us pray. Allow that the Holy Spirit lead us and comfort us, protect us. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat sa pag-iingat at sa pagmamahal mo sa buhay ng bawat isa sa amin.
yung loyalty in the last days na tinuro mo sa amin ngayon. Panginoon, maalala namin ito na maging tapat kami sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil nandiyan ka at ipinapaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Allow us, Panginoon Jesus, na mas mapalapit pa sa iyo at mas mahalin ka pa namin sa lahat ng pagkakataon. Thank you, Jesus Christ. Holy Spirit, lead us. Protect us from any kind of evil, temptation, sickness, and diseases sa mundong ginagalawan namin. Lord, we want to have a real relationship with a mutual affection. And even, Lord, we want to walk with you always, Panginoon Jesus. Maraming salamat po. And even, Lord, we want to turn our hearts to you always. Na at the end of the day, Lord, mananatili kami tapat sa iyo. At mapapangalagaan namin ang kaligtasan na ibigay mo sa amin. At sa muli mong pagbabalik, madadatnan mo kami matapat. At sa muli mong pagbabalik, face to face, Lord, we offer our lives to you. Thank you, Lord, for our leaders, for jail, churches, jail Muson. Palalimin mo po ang relasyon ng bawat isa sa amin. Sa lahat ng pagkakataon, manatili kami sa iyo. Salamat, Panginoon. This is my prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So, God bless you all po. At sa gabing ito, nawa tumatak po sa ating puso at isipan na maging tapat tayo sa Panginoon magpakailanman at maging tapat tayo sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. God bless you. Be blessed. Bless the Lord with all our hearts. Sa lahat ng ating ginagawa, ma-bless ang Lord at matuwa sa ating mga buhay. Salamat po.